Galangin sa ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa na may liturhiya ngayong Lunes na ika-9 na linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay San Justino Martir at ika-4 na taong anibersaryo ng Legion of Mary, Curia Immaculada Concepcion. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkakilala kay Jesucristo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya sa mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal sa kabutihang asal, ang kaalaman sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili sa pagsupil sa sarili, ang katatagan sa katatagan, ang kabanalan sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hihilahil, ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mabuhay ng mahabang buhay, at katitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y Kanyang iniligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Umukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon
sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon, at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes at tayo ay nasa loob ng ikasyam na linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita at ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Justino o Saint Justin, isa sa mga martir ng simbahan. At kasabay nito ang pasasalamat ng mga Legion of Marys sa kanilang ika-40 taong anibersaryo ng kanilang Curia. Kaya nawa ay kunin natin sa konteksto ang mensahe ng ating pong mga pagbasa, lalo tigit sa ipinahayag na mabuting balita na kung saan ang Panginoong Hesus ay gumamit ng talinghaga habang kanyang kaharap ang mga saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan. Kapag sinabing mga saserdote, iskriba at matatanda ng bayan, ito yung mga taong templo. Ito yung mga nangangalaga sa templo. Ito yung mga inatasan magturo ng salita ng Diyos o ng kautusan. Sila yung mga pinagkatiwalaan. Sabihin nyo nga po, katiwala. So, pakisabi sa katabi, ikaw ay katiwala. So may mga gawain kasi na ipinagkatiwala sa kanila. At siyempre, mayroong nagmamay-ari talaga ng gawain ito. May nagmamay-ari ng templo, may nagmamay-ari ng simbahan. Wala pa man sila, naririyan na ang templo. So ganun din sa atin, tandaan natin mabuti, wala pa tayo sa mundong ito, nakatayo na ang simbahan ng San Jose Gagalangin. Mayroon bang ipinanganak dito noong 100 years ago? Wala pa. Ilang taon na kayo? Di na din alam kung inong edad. Di ba? Wala pa. Kung tutuusin, no? Wala isa man sa atin dito nang itayo ito o bago itayo, nandito ka na. Wala pa. Kaya ngayon, tingnan natin, sa talinghaga, ang sabi ng may-ari, pinapunta niya ang kanyang mga utusan hanggang sa kahuli-hulian ng kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak, hindi para bawiin yung katungkulan, hindi para bawiin yung pagmamay-ari niya, kundi para humingi lang ng kaparte. Ibig sabihin, nagbunga. May bunga, may ani. Gusto lang kumuha ng kaparte. So, hindi ko alam kung ayaw bang magbigay ng share o kinukurap na atin na lang ito. Huwag na nating bigyan yan. Atin na lang ito. Nakalimutan na ito ay ipinagkatiwala lang sa kanila. Pero nagkaroon ng attitude na atin na lang ito. Kaya patayin natin lahat para mapasa atin na ang kanyang ari-arian. So, ang sabi, yung babala, ano mangyayari pagdating na wakas? Siyempre, babalik yung may-ari, parurusahan sila. Naintindihan po ba? So ngayon, kamusta ba tayo
bilang mga lingkod o naglilingkod sa simbahan. Meron ba sa atin na baka minsan nasa ulo na natin yung katungkulan, yung posisyon na po pwede niyong sabihin, Father, wala ka pa dito, nandito na kami. Ano ba ang hinihingi sa atin ng Diyos? Bunga. Lumalago ba tayo? Lalo na, Legion of Marys. Lumalago ba tayo? O tumatanda lang tayo? Ano sa tingin ninyo? Kasi 40 years na, di ba? 40 years. Lumalago ba tayo? Ibig sabihin, dumadami ba tayo? O tumatanda lang tayo? Ano to, paubusan ng lahi? Pag naubos na yung lahi, wala na, burado na ang Legion of Mary. Ganun din, minsan binabanggit ko to sa ibang organisasyon, di ba? Kasi wala, tumatanda eh. Hirap na nga magkolekta. Pero walang bata-bata. Walang nire-recruit. Walang sumasali. Either pag may sumasali, aawayin. So hindi magtatagal. Pag mayroong gustong magdasal ng rosaryo, ang tingin, threat. Dati ako nagdadasal dyan eh. Sino ba yan? Kabago-bago, siya na yung nagdadasal. So, nagbubunga ba tayo? O tumatanda lang tayo sa simbahan? Ano bang hinihingi sa atin ng Diyos? Na magandang mapagnilayan natin, di ba? Na bago natin ipagmalaki, na bata ka pa, nandito ka na. Legion of Mary ka pa lang. Ano ba tawag sa maliliit? Junior. O sabihin na natin, children's choir ka pa lang, nandito ka na. Ngayon, apostleship of prayer ka na. Ganun nakatanda, di ba? Pero ilan yung naging bunga? Ilan yung napalapit sa Diyos? Ilan yung nailapit natin sa Diyos? Maganda, di ba? Sa 13 years kong pagkapari, di ba, minsan sineselebrate natin, no? Magarbo, may kainan. Sa 13 years ba, ilan na yung na-encourage na magpari din? Ilan ba yung na-impluensyahan na maglingkod din sa simbahan? Yun yung magandang mapagnilayan, no? Kasi isang araw talagang babalikan tayo at mismo ang salita ng Diyos ang magsasalita sa atin kung mayroon ba tayong maibibigay na kabahagi o maging ito ay ipagdadamot at aangkinin nating atin ito. Ito ay hindi nating kaharian. Ang simbahan ito sa pansamantala, halimbawa ko, sa aming mga pari, hindi ko ito kaharian. Ito ay pansamantalang ipinagkatiwala sa akin o sa mga pari. Isang araw, aalis ako at ililipat sa ibang lugar. Pero yung tanong, ano ang maibibigay kong kaparte sa tunay na nagmamay-ari dito? Sa panahon ko ba, marami ang lalayo sa simbahan? O sa panahon ng aking paglilingkod, nawa, may mai-invite ba at mai-encourage na magbalik loob sa Diyos? Ganun din, sa bawat isa sa atin na mga naglilingkod dito sa simbahan. Amen? Magsitayo po ang lahat. May pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos, Ama, ang ating mga kahilingan. Ang ating itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumunos ng simbahan naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating mga pamilya naway bigyang pansin ng diwa ng panalangin
upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agaran paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat, na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay na hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Silod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tulong at gabay ng mahal na Birhen, ating pong ipanalangin, pagdasal ang mga kaguluhan, nawa mas maging malinaw ang direksyon na tinatahak po ng ating gobyerno, lalo na po sa Senado. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Muli, congratulations at happy 40th year anniversary ng LOM Curia, lalo na dito po sa Gagalangin. Sino mga taga-Gagalangin? Taas nga ang kamay. So, halos lahat pala kayo dito, no? So, marami pala kayo, no? Hindi ko kasi kayo nakikita pag may ganap tayo dito, eh. So, sana po looking forward na makasama kayo sa mga happenings natin, sa mga activities, recollection, formation. Sana po ay naririto rin kayo, ha? Wag lang yung pagbutihin po yung pagdarasal, no? Pero sana po, wag niyong kalimutan kayo ay kabahagi ng simbahan ng San Jose na dapat nakikisalamuha, nakikilahok sa iba't ibang mga gawain natin para sabay-sabay tayong lumalago at nagkakabunga. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.